Ano-ano ang proseso sa pag-avail ng serbisyo kapag ang isang bata ay na-identify na? Paano naman ang mga batang hindi pa na-identify sa kadahilanang hindi paglahad ng magulang sa tunay na kakayahan ng kanilang anak? Kahit identified man o hindi lahat, ay may pagdadaanan na proseso kung saan ang mga guro o dalubhasa sa edukasyon at doktor ay kailangang mag-evaluate ng tama para malaman kung ano-anong serbisyo ang kailangan ng bata. Matapos ang evaluasyon, malalaman din kung ano ang angkop na klase mag-aaral ang bata at paano susuportahan ang pag-aaral sa pamamagitan ng Individualized Learning Plan o IEP, kasama ang iba't ibang therapy na tutulong sa layunin ng lahat, kasama ang magulang, bata, guro at mga dalubhasa. Ang Batas Pambansa na 9,155 o Special Education Act ng taon 2001 at Pambansang Batas 1533 ng taon 2013 at Child Protection Policy ng DepEd Order bilang 40 ng taon 2012 ay parehong nagbibigay at nagproprotekta sa karapatan ng mga magulang na malaman at sumali sa anumang talakayan o ebaluasyon ng kanilang mga anak sa pag-aaral. Ito ay magsisimula sa unang pagkakataon na sila ay tinanggap sa paaralan hanggang sa sila ay magtapos ng taon o magtapos sa paaralan. Ang pambansang batas na 1,650 naman ay nagbibigay ng parehong garantiya na ang mga magulang ng mga batang may kapansanan ay kabahagi sa bawat yugto ng kanilang pag-aaral tulad ng mga ibang bata na walang kapansanan. Ito ay tinatawag na procedural safeguards ng Section 26 ng Pambansang Batas na 11,650. Ilan sa mga karapatan ng mga magulang ay: una, ang karapatang malaman ang mga impormasyon ukol sa pag-aaral ng kanilang anak sa wikang Filipino. Pangalawa, ang karapatan na magbigay pahintulot sa anumang impormasyon o desisyon sa pamamagitan ng kanilang pirma na sila ay sumasang-ayon. Pangatlo, anumang impormasyon sa kanilang anak o pamilya na ibinahagi sa paaralan o mga dalubhasa ay mananatiling pribado at protektado. Kasama din sa karapatan ng mga magulang, ayon sa procedural safeguard ay magsiyasat o alamin ang katayuan o progress ng kanilang anak sa pag-aaral. Sila ay dapat isinasama sa pagplaplano ng Individualized Learning Plan o IEP o anumang bagay na patungkol sa kanilang anak. Sila ay may karapatang sumang-ayon o tumanggi sa mga impormasyon na hindi totoo o kahina-hinala. Sila ay pwedeng magreklamo at idulog ang kanilang kaso o sitwasyon sa mga kinauukulan, mambabatas o korte. Binibigyan ng 30 araw ang Department of Education na mabigyang solusyon ng kaso na inihain. Ang proseso ng pagresolba ay hindi dapat ma-delay ng kahit sino o kahit anong sitwasyon. Itong mga karapatan na ito ay sinasakop ang pampubliko at pribadong mga paaralan.